Okay, ang una nating balita, siyempre siguro alam nyo na lumabas na dito sa Spin PH at pati na doon sa report ni Snow na nag-positive ulit itong si Justin Brownlee. So malamang daw magkaroon daw ito ulit ng ban dito sa FIBA. Pero yung sabihin na natin extension ng ban o yung suspension ay halos parehas lamang o baka mas maikli pa dito sa unang ban niya nung nag-una siyang nag-positive. So ibig sabihin nito ay halos pagkatapos lamang ng All Filipino. Ibig sabihin, tatapusin lang yung All Filipino, ganun lang kahaba yung magiging ban dito kay Justin Brownlee. So, wala yung magiging epekto dito sa Barangay Ginebra at dito sa ating Gilas Pilipinas. Ang mas matinding question siguro dito ay kung ano ang gagawin ng Ginebra dito kay Justin Brownlee. Dahil unang-una si Justin Brownlee, tumatanda na, alam nating lahat yan. Pangalawa, tatlong sunod ng finals na tinalo ng TNT itong Barangay Ginebra. So alam natin na kung maglalaro ulit si Justin Brownlee dito sa susunod na conference ng Ginebra, for example sa Governor's Cup at Commissioner's Cup, alam natin na si Ronde Hollis Jefferson maglalaro din sa TNT. So anong pwedeng mabago dyan? Ibig sabihin, paano mababago yung resulta? Nakita natin yung nangyayari dito sa Meralco Bolts. Kapag ginagamit nila si Allen Durham dito sa Ginebra kontra kay Brownlee, palaging talo ang Meralco, kaya nga nagpalit na ng import ang Meralco. So ang Ginebra, ang tanong ngayon, anong gagawin nila dito kay Brownlee? Sa ibang import, kaya ni Brownlee yan, nakita na natin. Pero pagdating dito sa TNT, talagang nahihirapan siya, pati na Ginebra. So yan ngayon ang tanong kung ano ang gagawin dito ng Barangay Ginebra eventually kay Justin Brownlee. Dahil isa yan dito sa mga malaking question na kinakailangan i-address ng Ginebra, lalo na at alam natin na maraming mga trades na gagawin ng mga teams ngayon dito sa PBA dahil gusto nila na mag-prepare na dito sa darating na Philippine Cup. At sa Ginebra pa rin ang balita natin ngayon, ang report naman baka itong si Maverick Ahanmisi ay trade na ng Gene Kings. Maraming mga fans ng Ginebra ang nakakapunan na hindi naman sabihin na natin consistent ang laro nitong si Maverick at baka mas maganda pa na ito i-trade sa ibang team para makakuha ng mas mahusay na player o di kaya naman ay draft pick. Kung sakasakali na maisipan ng Barangay Ginebra na i-trade itong si Maverick Ahanmisi, marami silang options. Number 1, pwede nilang i-trade ito dito sa Terra Firma kapalit ng number 1 pick sa darating na draft na posible na maging itong si Quentin Milora Brown o ayon dun sa mga kumakalat na report sa social media, baka doon si Renz Abanto o si Dwight Ramos ang makuha ng Ginebra. Or posible rin na i-trade nila itong si Ahanmisi para dito sa draft pick ng Phoenix na malamang ay maging number 2 sa draft. Kasi yung number 1 pick ng Terra Firma baka hindi yan bitawan ng Star Horse, yung kumpanya na bibili dito sa Jeep. Kaya kung hindi po pwede sa Terra Firma, yun na lang sa Phoenix ang kunin ng Ginebra. So isa yan doon sa mga options nila. Or kung hindi naman draft pick, pwede player ang kapalit nitong si Maverick. Pwede si Tyler Teo ang maging kapalit niyan. O kaya naman, kung papayag ang Blackwater si Cedric Barefield. Marami din sa Converge, pwede na hilingin din ng kapalit si Alex Stockton o malabong bumalik dyan si Maverick Ahanmisi. Sa Northport, pwede na si Arvin Tolentino ang kapalit. In other words, maraming teams na pwedeng pagdalhan dito kay Maverick Ahanmisi kaya hindi siguro magiging problema yan para dito sa maraming koponan ngayon na interesado o naghahanap ng point guard at shooting guard combo. Kaya ang Ginebra, kung ite-trade si Maverick Ahanmisi, hindi sila magkakaroon ng sabihin na nating problema dahil siguradong maraming teams ang magkaka-interest sa serbisyo nito. Dahil kahit na inconsistent siya sa Ginebra, marami pa rin teams ang gusto na makakuha dito sa nasabing player. At sa panig naman nitong San Miguel Beer, ayon dun sa mga reports na lumalabas ngayon, ay interesado daw ang SMB na makuha itong si Tyler Teo mula dito sa Phoenix Fuel Masters. Dahil ng San Miguel ngayon, naghahanap ng isa pang scoring guard na magko-complement dito kay Wami Tiongson. Lalo na at meron ng mga kumakalat na report na si CJ Perez baka i-trade na ng San Miguel kapalit ni Arvin Tolentino. Si Arvin Tolentino ay power forward, small forward ang laro niyan. So, kung mawawala si CJ Perez dito sa San Miguel, kinakailangan nila ng isang scoring guard katulad ni Tyler Teo. Kaya pwedeng-pwede nilang makuha yan. Ngayon, kung sino naman ang kapalit, maraming pwedeng ibigay San Miguel. Sa tingin ko, number 1 option dyan, si Jeron Teng. Although ito si Mo Tautuwa, pwede rin. Pero sa tingin ng iba, baka si Tautuwa i-trade dito sa Northport kapalit ni William Navarro. So maraming mga
posibilidad ang SMB. Ang maliwanag dito, kinakailangan nila ng isang scoring guard. Nakita natin dito na nami-miss na ng San Miguel talaga yung scoring ni Terence Romeo na siyang kinailangan talaga nila dati. Of course, alam natin si Romeo nasa Terra Firma na ngayon. So talagang mukhang kinakailangan daw gawin ngayon nitong San Miguel, ayon doon sa mga reports, ay kunin si Tyler Tio para meron silang additional option sa scoring. At kung yan ay mangyayari, maganda to para dito sa San Miguel. Lalo na at alam natin na hindi na consistent itong si Ross at 40 years old na yan. Kinakailangan na talaga na ito ay makakaroon ng kapalit. Kaya magiging matindi yung mga adjustment na gagawin dito ng SMB. Kaya abangan na lang natin kung ano ang magiging resulta nito para dito sa San Miguel kung sakasakali. Kaya sa ngayon, ang SMB malalaman natin at makikita sa mga susunod na araw kung ano yung kanilang gagawin para masiguro na sa darating na conference ay yung kanilang lineup, particular na yung backcourt nila, ay magiging ready na para dito sa matinding laban sa Philippine Cup. At ang isa pa nating balita ngayon ay ito raw TNT Tropang Giga ay naghahanap ng bagong point guard na maidadagdag dito sa kanilang lineup. At ayon doon sa mga sources, hindi na raw kasama dito sa mga options na kinukonsidera nila itong si Mikey Williams. Mukhang tapos na talaga yung kwento dyan ng TNT Tropang Giga. At sa ngayon daw ang hinahanap nitong TNT na pwede nilang magamit ay itong si Simon Enciso, ang free agent na nandito sa San Miguel Beer na dating naglaro dito sa San Miguel. At ngayon daw ay baka mapunta dito sa TNT Tropa. Gusto raw nitong TNT itong si Enciso dahil una ito may 3-point shot at kahit anong playing time ang ibigay mo ay okay lang sa kanya. Kaya mukhang si Enciso daw ang kinukonsidera. Ang isa pa ayon dito sa Spin PH, itong si Enoch Valdez na naglalaro dito sa NLEX Road Warriors. Yun nga lang, itong si Enoch Valdez dahil nasa Road Warriors, sister team yan. So kinakailangan pa nilang gumawa ng 3-team trade. Malamang kasama Blackwater para matuloy ito. So, ibig sabihin, mukhang medyo magiging komplikado pa yung trade. Kaya ngayon, kinakailangan daw pag-isipang mabuti ng TNT Tropang Giga kung ano ang kanilang gagawin. Pero maliwanag dito, naghahanap na ng bagong point guard itong si team manager Jojo Lastimosa na maidadagdag dito sa kanilang roster dahil nga hindi makapaglalaro si Jason Castro. At alam natin na Grand Slam na ang hinahanap ngayon nitong TNT Tropang Giga, kaya nga talagang matindi na yung nagiging negosasyon dito. Kaya yan ang aabangan natin kung sakasakali nga na matuloy itong gagawing pag-acquire ng TNT kay Enciso o kay Enoch Valdez o kung sino mang point guard ngayon. Dahil mukhang magiging maganda yung resulta nito para sa TNT. Dahil syempre nagpe-prepare na talaga yung kanilang lineup para dito sa plano nila na maka-Grand Slam. Dahil syempre bihirang oportunidad dito na mapunta sa isang koponan sa PBA. Shoutout kay Archie, kay Romeo Conchada, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, pati na rin kay Dalmacio de Guzman, Malyari Mascarinas, si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Katsakino Dokusin, at ang iba pa nating mga taga-subaybay katulad ni Ireneo Salangsang, si Dexter Domer at si Enju.